Sound. Ay, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. At tayo ho ay medyo maulan ang umagang ito. Amen? At kagabi ay maulan din, masarap matulog. Pero tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay natulog at nagising sa ngayon salita ng Diyos sapagkat sinustentuhan tayo ng Panginoon. Ganon ang katapatan, ang kabutihan ng Diyos sa atin. And yun ay sapat na rason para purihin, sambahin natin siya. But we have more reasons than that. Particularly in the first day of the week na buhay muli ang ating Panginoon at tagapagligtas. That's why tayo ay natitipon upang ito ay ipagdiwang, upang ito ay alalahanin, upang ito ay ipangaral at ito ay ideklara na tayo ay mananampalataya niya na namatay at muling nabuhay. And welcome po sa Sunday morning service sa Jesus Christ Baptist Church. Welcome din po sa ating mga kapatiran at kaibigan na katunghay sa ating live stream. Tayo ho ay nasa first part ng ating gawain ng ating Sunday School, and we're talking about or studying about the doctrines of the Holy Spirit. Tayo ho ay nawa patuloy na turuan, gabayan ng Panginoon sa tamang pagkaunawa at mas malalim na pagkakilala sa banal na Espiritu na nakatahan sa bawat mananampalataya. So bago ho tayo sumigi sa atin hong pag-aaral ngayong umagang ito, tayo ho muna ay umawit ng ilang awitin ng pananampalataya. Magandang umaga po sa ating lahat at tayo po yung muna yung umawit. Awitin po natin ang Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Moses, and Psalms, Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Ecclesiastes, Song, Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Titus, Philemon, First Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po'y magstaying lahat. Tayo po ulit mouth sa Panginoon. Awitin po natin, I am resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are lower, these that are nicer. I will listen to these
each day. Hear what he say and do what he will. He is the living way. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest light, I will come to thee. I am soul in the kingdom, living the paths of sleep. As may oppose me beset me, still will I enter in. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest light, I will come to thee. I am the soul in me, comes without delay. Taught by the Bible, let things will walk the heavenly way. I will hasten to him, hasten so glad and free. Jesus, greatest light, Magsipan po lahat. Amen. Purihin po ang Panginoon. And welcome muli po dito ho sa atin hong gawain JCPC. At tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang habag at biyaya ho sa atin. Well, isa ho sa mga bagay na naalala ko tuwing kinaawit yung I am resolved, and I would like to commend to the reading ng bawat isa, lalo na ng ating mga kabataan, ang resolutions ni Jonathan Edwards. At if you can easily Google it, Jonathan Edwards resolutions. At ito ho, if I remember correctly, ay 70 resolution. That is 70 desisyon, hindi New Year's resolution, kung hindi sinulat niya ito at ito yung gumagabay sa kanyang pamumuhay bilang Kristiyano. And I think it will amaze you na isipin habang binabasa niyo na yun ay sinulat ng isang 17 years old. 17 years old. Susubukan ko alalahanin yung resolution number 5 na mamumuhay ako ng buong sikap na ang punto, hindi ko sasayangin ang anumang sandali ng aking buhay. So again, young people, hindi lang sa young people, ay maganda ang bawat isa ho sa atin ay basahin at i-meditate yung mga bagay ho na yon at mamangha sa biyaya ng Diyos sa buhay ng isang batang mananampalataya. And speaking of young people, mamaya hong hapon, this is an early announcement and reminder, at 3 p.m. ay magja-jumpstart ang ating youth fellowship, pero ito'y may kakaibahan. Ito ngayon ay Joy. Joy, meaning JCBC, Online Youth Fellowship, Joy Fellowship. Ayan. So, mamaya ho, paki-make sure na ang ating mga young people ay naka-charge yung inyong mga devices, naka-install ang Zoom app, and then medyo maaga-aga, siguro sa mga 2:45, ifo-forward na yung details doon sa group chat, yung link doon sa Zoom, so pwede niyang subukan. At yun ho ay magsisimula, sisikapin magsimula sa oras, and we are very excited about that. So purihin ang Panginoon maging sa mga teknolohiya na meron ho tayo. And I'm also excited sa atin hong gawain at atin ho muling pinapaalalahan ng mga kapatiran na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon at tayo ho ay binigyan na ng medyo mas malaya, mas maluwag na restriksyon. At nawa ang mga Kristiyano, minsan parang gusto ko magkaroon ng pagkainggit. Yung mga ibang mga tao ay gumagawa ng paraan para makapamasyal. Pero tila baga ang mga Kristiyano ay hindi gumagawa ng paraan para makarating sa bahay-sambahan. So again, we will need to really muling pag-isipan, tingnan, baka mamaya ay marapat nating gawin yung sinabi ni Jesus sa mga iglesia sa Book of Revelation. Remember from whence thou art fallen.
and repent and do the first works. Lahanin mo kung saan. Bakit ganito? Parang baliwala na sa'yo kung nagmimintis at hindi ka nakakasama sa mga pagtitipon. Well, enough of that. Tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral, pero bago ho yun, hingin natin ang gabay at liwanag mula sa Panginoon. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you. Namamangha kami sa iyong pag-ibig sa amin. Nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. O Panginoon, nawa patuloy mong ipaalala, itatak mong mainam at maliwanag ang katotohanan ito, na kami ay hindi na sa aming sarili at may nagmamay-ari sa amin sapagkat kami tinubos ng may halaga. Kami ngayon ay dapat at ito ang tama na mamuhay para sa iyo na tumubos sa amin. Ama, sa pagkakataon na ito, pag-aaralan namin ang isang napakahalagang paksa patungkol sa banal na Espiritu. At alam namin, O Diyos, na maraming mga maling katuruan sa paligid at maaaring meron din sa aming mga sarili na mga maling pagkaunawa. O kung sakali man, O Diyos, na nagiging malamig kami sa bagay na ito, ikaw nawa ang kumilos, magturo, magpaalala at muling magpainit ng aming pagmamahal sa iyo. Muli, O Diyos, ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan, ilayo mo kami sa kamalian, at nawa ang iyong katotohanan ng patuloy na magpabanal sa amin. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating pag-review. Atin hong pinag-aralan noong nakaraan na ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu sa iglesia ay ang pagluwalhati sa ating Panginoong Hesukristo. At kung gusto nyong maklaman kung ang isang church ba o ang isang tao ba as an individual ay talagang puspos ng banal na Espiritu, so nandyan ho yung magandang thought, the Holy Ghost most active where Christ is most glorified. Sapagkat si Jesus mismo ang nagsabi, pag dumating ang banal na Espiritu, He will glorify me. At dito pa lang, it will disqualify ang maraming mga so-called Christian churches na ang nag-glorify ay yung mga leaders, ang mga nag-glorify ay ang banal na Espiritu. Again, doon natin nakikita na hindi yun ang gawain ng banal na Espiritu. So the Holy Ghost is most active where Christ is most glorified. The manifestation of the fruit of the Spirit in our personal lives. Paano natin masasabi na tayo ay led by the Spirit, filled with the Holy Spirit? Again, madami ang pumupunta sa mysterious, lalo na yung mysterious na, yung kinikilabutan, ramdam na ramdam ko talaga, patingin ng buhay. Sapagkat ang gawa, ang bunga ng banal na Espiritu, sabi ng salita ng Panginoon, ay makikita sa buhay ng mga mananampalataya, love, joy, peace, which are Christian virtues. Doon natin makikita kung talagang kagabi sa The Gathering ay meron tinanong patungkol sa increase of sanctification. Well, there ought to be an increase of the manifestation ng fruit of the Holy Spirit. Number next, the powerful presence of the Spirit in the ministry of the Word. At dito, makikita natin sa Bagong Tipan, naging ikinakambal ang pagkilos, ang pagbabago ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya. And the primary, listen, not the only, but the primary means is the clear, faithful preaching and teaching ng salita ng Panginoon. Even in the prayer of our Lord Jesus Christ, John 17, sanctify them by thy truth, thy word is truth. So the primary tool at kagamitan ng Panginoon in the sanctification, sa pagbabanal ng buhay ng mga mananampalataya, ay ang kanyang salita. At isa sa mga pangunahing paraan ng pagdidispense ng salita ng Diyos is the preaching and teaching of God's Word. Kaya nga ho, talagang kung ang Kristiyano ay seryoso sa kabanalan, actually, dapat tanggalin yung word na kung. Dapat ang Kristiyano ay seryoso sa kabanalan. Ay kailangan niya talagang gumawa ng paraan to expose himself to faithful teaching, faithful preaching ng salita ng Panginoon. And we ought not to be contented sa linggo lamang na yun nakakapakinig.
ng salita ng Diyos. Meron tayong mga pagkakataon sa ating personal na buhay to open the Word of God as Apostle Peter said, as newborn babes, desire the sincere milk of the Word. Madalas kong ikinukumpara ng mga mangangaral noon, subukan mo ang bata, subukan natin si Timmy, tuwing linggo lang padidehin, mangangayayat yun. At siguro kaya ganun kamalnourished ang ating buhay espiritual. So, tayo ho ay may pangangailangan. So yes, nahandun ang paggamit sa mga tagapagturo na inilagay ng Diyos sa iglesia at nahandun din naman ang obligasyon sa Kristiyano sa kanilang personal na buhay na expose ang kanilang sarili sa salita ng Panginoon, and through that ating paniwalaan ang katotohanan sang-ayon sa salita ng Diyos, that through the Word of God, the Holy Spirit will work in our lives. Again, maraming mga nagpapakilalang Kristiyano, kanilang pinag-aaralan namin tuwing Tuesday sa sanctification ay revivalistic ang dapat mayroong krisis na mangyari muna sa buhay, at doon sa krisis na yun gagawa ka ng desisyon. Kaya madalas sa church yun ang ginagawa, nagbi-build up ng crisis, minamanipula ang emosyon ng mga tao, and then gagawa sila ng desisyon. No, we must trust doon sa regular means of grace, ordinary means of grace na ibinigay sa atin ng Diyos, that is the Word of God. Means kahit nasa bahay ka at nagbigay ka ng panahon sa salita ng Diyos, pwede itong gamitin ng Banal na Espiritu sa buhay mo upang ang gawa niya ay mag-manifest sa buhay mo. Now, again, hindi yun lisensya, Brother Paul, sa bahay na lang ako. Maliwanag sa Ephesians chapter 4 verse 11, meron siyang binigay ng mga gifted na mga tagapagturo upang makatulong sa atin sa paglago sa pananampalataya. Again, medyo humahaba tayo sa puntong ito. So again, the powerful presence of the Spirit in the ministry of the Word. Isa pa ho, mahalaga ang music. Mahalaga ang kantahan, merong lugar ang kantahan sa Ephesians, be filled with the Holy Spirit. Isa sa mga manifestation nito is singing in psalms, hymns, and spiritual songs. Okay? Pero ang pangunahin ay ang salita ng Panginoon. At lalo na, napakaganda kung yung mga awitin ay puno ng, sabi nga ho ng theologian, pregnant with the truths of God. Sad to say, marami mga churches ngayon ang mas hinahanap ay hindi yung totoo o hindi yung nakakaindak. Yun yung hinahanap nila. Hindi yung katotohanan na nagpupush sa'yo na purihin ang Panginoon, na luwalhatiin ang Panginoon. So again, doon tayo nagiging maingat pagdating sa pagpili natin ng mga awitin dito sa ating bahay, sambahan. So iwan natin doon sa punto na yon. Pinag-aralan natin sa Old Testament, the Hebrew word is ruach, at merong iba't ibang ibig sabihin, but primarily ang significance sa Old Testament is power and life presence. Nandun ang kapangyarihan at nahandun ang buhay. So pwede nyo balikan sa pag-aaral natin last time. And then sa New Testament, ang banal na Espiritu ay ginagamit at nakikita natin ng word na pneuma, or translated as spirit, at ito'y ginagamit sa iba't ibang kaparaanan. Maaaring ito ay bahagi ng tao, the immaterial part of man. Maaari din ito pumapatungkol sa angelic beings, maaari din demonic beings, and pwede na inner attitude governing character. Minsan ginagamit din natin yan sa Tagalog, may ibang espiritu niya ngayon. Parang dati lagi siyang malungkot, ngayon naman masaya. Ibang espiritu siya ngayon. So maaaring yung attitude. Then, letter E, which is ito yung pinaka-concern natin, madalas sa Bagong Tipan, ang Spirit ay ginagamit patungkol sa third person of the triune God. That is the Holy Spirit. And madalas, and again, iulitin ko, hindi lagi, madalas, ito ay naka-capital letter S. And merong ilang mga talata na hindi nagkakaisa ang ilang mga theologians o kung ito ba ay spirit small or spirit
capital. Merong mga ganun. And kaya kailangan ho talagang i-discern at pag-aralang mabuti at tignan sa konteksto. So ang concern natin is with the Holy Spirit, capital S, the third person of the Trinity. Ano ang ilang mga ideas na ating kailangang maisip o makita patungkol sa banal na Espiritu, and that is primarily the idea of the Spirit as holy. Ito ang primary designation sa New Testament, the Holy Spirit, or minsan ang translation, maging sa King James, ay the Holy Ghost. At siguro sa mga bata ho ngayon, kailangan yung ipaliwanag yan, mga magulang, sapagkat pag narinig ang word na ghost, ang naiisip nila ay yung mga lulutang-lutang na mga espiritu nakakatakot dyan, at lalo na magmamahal na araw. But again, that is again the word pneuma na patungkol sa Espiritu ng Panginoon. And ang basic na sense ng holy is otherness, or to be separate, or to have moral excellency. Yun yung pangalawang meaning, to be morally excellent, to be free from all sin or wickedness. Therefore, any violation of holiness is an offense to the Spirit, because He is the Holy Spirit. At anumang violation ng kabanalan ay offense, labag sa banal na Espiritu. And every motion or action of holiness sa buhay ng mananampalataya particularly is the product of the working of the Holy Spirit. Again, babalik tayo sa Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, patience. Against such there is no law. So, kung sa biyaya ng Panginoon, yung inoobserbahan ng buhay mo at nakikita mo na lumalabas, nakikita, nagma-manifest ang bunga, ang gawa ng banal na Espiritu nito sa iyo, eh hindi ito praise me, kung hindi praise God. Kung nakikita mo na ikaw ay nagiging mas mapagmahal, anong ibig sabihin? Hindi lang mas mapagmahal sa misis mo, at sa mga anak mo o sa mister mo, kasama yun. Pero kung nakikita mo sa biyaya ng Diyos na nagagawa mo ring mahalin ang kaaway mo, kagaya ng sinabi ni Jesus. Hindi yun panahon para tapikin ang iyong sariling balikat, galing ko talaga, ang mature ko na talaga. No, it is the work of the Holy Spirit, and praise and thanks should be given unto Him. So every motion of holiness is the product of the Spirit of God. Origin of the title, again, sa New Testament, ang title na Holy Spirit becomes a primary designation ng third person of the triune God. At mahalaga dito yung word na holy, it defines the pneuma. Ito yung nagbubukod tangi. Again, maraming klase ng spirito, pero that word, that adjective na holy, ang nagde-define dito. Therefore, kailangan natin magkaroon ng pag-iingat sapagkat sa maraming mga so-called na mga Christian movements ngayon, ay itong banal na spirito ay nagiging puwersa na lamang at hiwalay na sa kabanalan. As we have stated noong nakaraan, puwersa na lang ang banal na spirito para magpagaling. Siya ay lakas na lamang para gumawa ng himala, pero nahihiwalay na sa kabanalan. Seemingly, ang preoccupation ng maraming mga charismatic and not all, pagdating sa banal na spirito ay makapangyarihang mirakulo. Yes? Dito ho sa kay Pumbo, tuwing dumadaan ho ako diyan ay merong isang building na merong karatula, oras ng himala. Bakit oras lang? Hindi ba pwedeng buong araw? Hindi ba pwedeng araw ng himala? Hindi ba pwedeng linggo ng himala? Hindi ba pwedeng buwan? Hindi ba pwedeng taon ng himala? At tuwing kailan lang yung oras na yun? Tuwing nakatayo lang sa entablado yung taong tagagawa ng himala? At walang usapan patungkol sa kabanalan. Ang usapan ay himala. Hindi yun ang primary na kailangan natin para makita natin ang kilos ng banal na Espiritu, kung hindi kabanalan ng buhay. So, ilang aplikasyon, measure the presence of the Spirit in an individual or in the church by the evidence of holiness, and therefore every part of the ministry that is used by the Holy Spirit contributes to the cause and promotion of Christ and of holiness. Mas maitataas si Kristo
at mas magiging banal ang Kristiyano. Dito natin makikita sa ayon sa Bagong Tipan ang presensya ng banal na Espiritu. Hindi doon sa, again, I'm not saying na hindi naghihimala ang Diyos. Okay? We're not saying that. Pero sa day to day, sa araw-araw, sa normal, and sad to say, maraming mga Kristiyano ngayon, ang akala nilang kilos ng banal na Espiritu ay sa mga hindi normal, kung hindi sa mga surprising work, sa mga mahimala. No. Makikita ho natin na sa araw-araw, sa buhay ng Kristiyano at sa buhay ng Iglesia ng Panginoon ay present at kumikilos. Hindi kailangan may manginig at tumumba sa harapan para masabing nandyan ng banal na Espiritu. Hindi kailangan kilabutan ka. Ang tanong ay, nahandun ba, na itaas ba si Kristo sa buhay ng Iglesia? Na ikaw ba ay patuloy na itinutulak at gumagawa ang Diyos sa iyo para i-expose ang kasalanan, na dalhin ka sa pagsisisi at bigyan ka ng lakas para patayin ang kasalanan na nakatahan sa iyo. That is to promote godliness in your life. Yun ay kilos ng banal na Espiritu. So titinan ho natin yan, nagsimula tayo last week patungkol sa personhood ng banal na Espiritu at sisimulan din natin, Lord willing, ngayon ang patungkol sa kanyang kadiyusan. Again, handito ang katotohanan, if the Holy Spirit is not a person, there is no need to discuss about the possibility of His divinity. Kung hindi siya person, that is, hindi siya persona, wala siyang personhood, dito bitin, I wish na pwede tayong gumawa ng salita dito, kundi ang equivalent sa Tagalog ay pagkatao, di ba? Personhood, pagkatao. Hindi yun lalapat kung hindi nahandoon yung mga katangian sa Kanya. Tingnan natin last time at dito na ubos ang big chunk ng ating oras is, historically speaking, the doctrine about the Holy Spirit was not central in the controversies that the early church battled. May mga labanan na nangyari sa buhay ng Iglesia ng ating Panginoong Hesus. May mga doktrina na pinag-usapan at yung mga pinag-uusapang doktrina, yun yung mga nalalathala, yun yung madalas na nasusulat. And then, so pag tayo ay nagbasa ng mga early writings ng Church Fathers, madalas ang mababasa natin ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Hindi dahil hindi sila naniniwala sa banal na Espiritu, hindi dahil hindi sila naniniwala sa kadiyusan ng banal na Espiritu, kung hindi dahil yun lang yung mga namamayagpag na mga ideas noong panahon na yon, kaya yun yung nalalathala o nasusulat ho nila. There is not much writing, early writings about the Holy Spirit. Again, take note of the word much. Hindi wala o hindi madami. Mangilan-ngilan. Sapagkat madalas ang kontrobersiya ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. And by the way, kaya wag ho tayong baka ma-caught off guard tayo kapag merong tayo nakausap. Alam mo ba, may mga Kristiyano dati naniniwala si Jesus tao lang. Meron talaga. Ang problema, yung paniniwala na yon sa Council of Nicaea, kinondemn as heresy. Nakuha niyo ho? So kaya nilang patunayan yun, pero hindi ibig sabihin yun ay totoo. So maging maingat ho tayo sa mga ganun, as we gave an example last time na ginagamit ng mga Iglesia ni Cristo, ginagamit nilang Council of Nicaea ng 325 AD para subukang patunayan na ang Trinity daw ay man-made doctrine at ito'y dineklara lang ni Emperor Constantine. And as we have seen, dun mismo sa artikulo na finorward sa akin ng Iglesia ni Cristo para subukang patunayan yung punto, lagpak, basag mismo. At hindi nag-a-agree dun sa punto na sinusubukan nilang i-forward. So, ngayon, simulan ho natin the personhood, or balik-aralan natin the personhood of the Holy Spirit. Bakit natin nasabing na ang banal na Espiritu ay hindi lang siya puwersa, hindi lang siya lakas na parang wind energy, hindi lang siya puwersa na parang electrical energy. Bakit natin nasabi na siya ay may persona? Well, una, nakita natin sa salita ng Diyos na meron siyang kaisipan.
Romans chapter 8, verse 27, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit. At walang-wala yan sa enerhiya. Even the most powerful energy in the world known to man, which is as far as I know, nuclear energy, ay walang sariling kaisipan. Hindi naman sinabi ng nuclear energy na, oy, babagsak ako ngayong araw na ito sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. No, ito ay kontrolado ng tao. Again, ang banal na spirito ay may sariling kaisipan. Pasensya na, doble letter A. Letter B is meron siyang sariling kalooban. Meron siyang sariling kalooban. At wala lang si Brother Totoy ngayon. Si Brother Totoy ay nagha-handle ng mga makina, ng malalaking makina ng isang malaking korporasyon. Hindi 220 kundi 440 volts na mga makina, at mahirap kapag ang kuryente ay may sariling kaisipan. Ayaw natin nun. Kinokontrol natin ang kuryente hanggat maaari. Pero walang sariling kalooban ang kuryente. Pero ang banal na spirito ay meron. 1 Corinthians chapter 12, verse 11, regarding spiritual gifts, ang sabi ng salita ng Diyos, the Spirit dividing to every man severally as He will. Sang-ayon sa kagustuhan ng banal na spirito. And then letter C, meron siyang affection, meron siyang emotion. Ephesians chapter 4, verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God. Wag mong pighatiin, and I think hindi ho mali na i-imply yung kabaligtaran nito. Kung pwedeng mabighati ang banal na spirito, kagaya ng Panginoon, pwede rin bigyan ng kaluguran ang banal na spirito. And that is in our efforts sa biyaya ng Diyos to strive for godliness. Number 2, I believe doon tayo natapos last Sunday. Number 2, there are personal actions, or personal actions are attributed to the Holy Spirit. May mga personal na gawain na hindi pwedeng gawin kung siya'y enerhiya lamang, kung siya'y hindi person. Ano ito? Siya'y nagtuturo. Sa Luke chapter 12, verse 12, for the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say. Naabutan pa natin ito last time. Tuturuan ka ng banal na spirito. John 14, verse 26, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. And again, this John 14:26 ay very good text sa ating kumpiyansa sa inspiration ng New Testament. Why? Ginarantiya ng ating Panginoong Jesus na ang mga apostol as witnesses will have an accurate revelation mula sa Panginoon, an accurate reminder mula sa banal na spirito patungkol sa mga tinuro ng ating Panginoong Jesus. Ang banal na spirito ay nagsasalita. John 16 verse 13, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Again, ang punto lang ho dito, hindi ho natin layo ng i-expound ang verse na ito, but the point is here, na pinapakita ho dito, ay ang banal na spirito ay nagsasalita. These are personal actions na hindi pwedeng gawin kung siya'y enerhiya lamang. Acts 8 verse 29, the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. Now, hindi natin alam kung paano sinabi ito, kung meron ba siyang narinig na audible voice, kung meron ba siyang urging or yung iba, nudging, parang sige, lapit ka dun. Hindi natin alam, pero this is how it was revealed. It is the Holy Ghost said unto Philip. So I think it is better to see it as an audible na pagsasabi kay Philip. Number next, andito ang pangunguna. Merong pangunguna, merong paglilid ng banal na spirito, which is again a personal action. Sa Luke 4 verse 1, ang sabi, and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Yung ibang mga Kristiyano sa padating yun, hindi wilderness, weirdness. Ang leading ng Holy Spirit sa kanila ay weirdness. Biglang lalapit sa pastor, Pastor, tinatawag ako ng Panginoon na pumunta sa Africa.
O paano mo na nasabi yan? Kasi kanina, kahapon sa trabaho ko, may nag-apply. Aprikano. Tapos, habang nagbabasa ako ng dyaryo, may nabasa ko artikulo tungkol sa Africa. Tapos, habang nasa traffic light ako, paghinto ko, pagtingin ko dun sa signboard, merong welcome to Africa. Tinatawag ako ni Lord sa Africa. Maupo ka muna, iho. That's weirdness. Hindi ganun ang makikita sa salita ng Diyos sa banal na pag-lead ng banal na Spirit. As we have seen, He will lead you to holiness. As we will see also, He will lead you to wisdom, not weirdness. Maaari tayong maging weird sa patingin ng mga nasa mundo, and that is yung kabanalan. Number next, nandun yung personal action in intercession. Namamagitan siya para sa mga mananampalataya. Romans chapter 8, simulan na natin sa verse number 27, and He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He, the Spirit, maketh intercession for the saints according to the will of God. So we have two biblical truths. Yes, our Lord Jesus Christ intercedes for the believers. He mediates for us. Namamagitan siya para sa atin. At narito ang banal na Espiritu, sabi ng salita ng Panginoon, ay namamagitan din para sa atin as we pray with groanings na which cannot be uttered. Number 3. Again, nandun pa rin tayo sa na-consider natin, is He a power only? An impersonal force? O siya ba ay personal? May persona ba? Pangatlo, personal actions may be done to Him. Personal actions may be done to Him. We can blaspheme or offend the Holy Spirit. Now, pupunta tayo maybe next week, doon natin makikita o bibigyan pansin itong blasphemy of the Holy Spirit, which is madalas na itinatanong patungkol sa pag-aaral sa banal na Espiritu. Pero He can be offended or blasphemed. Matthew chapter 12, verse 31. Wherefore I said unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Simply put, pwede kang magkasala laban sa banal na Espiritu. Pwedeng siyang i-blaspheme ng isang tao. Now, I am personally convinced na itong blasphemy of the Holy Spirit ay isang kasalanan na pwede lamang gawin ng hindi mananampalataya. Bakit? Ang isang mananampalataya ay napatawad na sa lahat ng kanyang mga kasalanan. We can resist the Holy Spirit. Isa sa mga paboritong verse ng tumatanggi sa irresistible grace or effectual calling ng Panginoon ay ang Acts 7 verse 51. Ye stiff-necked and uncircumcised in the heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. So maaari siyang i-resist. Important note, the Spirit is distinguished from His power. Now, I hope mula doon sa ating mga pinag-aralan, di lang natin na-review, merong personal actions na nagagawa sa Kanya, personal actions na ginagawa Niya, and then there are personal faculties na ina-ascribe sa banal na Espiritu. At tulad ng ating pinag-aralan minsan na pagdating sa lumang tipan, madalas ay ang banal na Espiritu ay nakakabit sa kapangyarihan, sa power ng Panginoon. Pero mahalagang i-note natin na ang banal na Espiritu is distinguished. The Spirit Himself is distinguished from power. The Holy Spirit is not power. The Holy Spirit has power. Yun yung punto. Hindi lang siya basta lakas, hindi lang siya basta enerhiya, siya ay merong enerhiya. Romans 15 verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. So the Holy Ghost is not the power, but it is through the power of the Holy Ghost. This refutes the wrong teaching that equates the Holy Spirit
with impersonal power. Ang kanilang paniniwala na ang banal na espiritu ay kapangyarihan or lakas lamang. This means that the practice of present-day charismatic groups that treats the Holy Spirit as mere power or almost a commodity to be given to others is not in accordance with the Scripture. Yung gawain ngayon na again, hindi lahat pero marami. Hindi so much sabihin na right here, not right here, right now in other places sa mga so-called Christian churches na charismatic ay ang banal na espiritu ay tinuturing bilang commodity. Receive the power of God. Parang galing sa parang ito ay pinapasa na lamang, ibinibigay na lamang, at nahandoon sa tagapanguna ang otoridad na ipasa niya sa iba. Well, meron ho tayong makikita sa salita ng Panginoon na gumawa niyan. Sa Acts chapter 8, verse 18, may taong nagangalang Simon, hindi ito si Simon Peter, but Simon the sorcerer. And sad to say, siya yung ginamit na halimbawa na, anyway, ibang usapan yun. I must resist. And when Simon saw that through the laying on of the hands of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money, saying, "Give me also this power, that on whomsoever I lay my hands, he may receive the Holy Ghost." At pag tinuloy niyo yung basa, itong Simon na ito ay pinarusahan ng Panginoon. Bakit? Kanyang inisip na pwedeng bilihin, parang commodity na lang, o babayaran kita, bigyan mo ko ng kapangyarihan na itong banal na espiritu maisalin ko rin sa iba. So makikita natin na hindi ito palakasan, hindi ito payamanan, hindi ito nabibili, hindi ito sa personalidad, sa lakas ng personalidad. So the Holy Spirit is a person, not a commodity. The Holy Spirit is a person, not merely energy. Hope na ito ho ay maliwanag sa atin by the evidence na nakita natin sa salita ng Panginoon. Now, next naman, sana ho maliwanag na. Kagaya ng ating binasa kanina, kung hindi siya person, walang puwang na pag-usapan kung siya ba'y Diyos. Pero dahil maliwanag sa salita ng Panginoon, as we have seen, na siya ay isang persona, then we can proceed sa tanong o sagutin ang tanong, siya ba ay Diyos? Paano ba pinakilala ng banal na salita ng salita ng Diyos ang banal na espiritu? Now, meron ho tayong ilan, yes, given. At sa isang madalas at paboritong laro ng iba, sige nga, basahin mo sa akin word for word that the Holy Spirit is God. Yan yung madalas na nila, mga hamon. Nahandoon yung kaisipan na dapat lahat ay nababasa word for word. Now, merong mga katotohanan sa salita ng Diyos that if the very word is not in the Bible, it doesn't mean that it is wrong. Like the term Trinity, ginagamit natin yung word na Trinity, that is para i-describe yung katotohanan na there is one God in three persons that are co-equal, co-eternal. Hindi tayo tritheism, hindi rin tayo Unitarianism. We are Trinitarian in our belief. That is a theological word. Hindi pwedeng sabihin ng iba, nagdadagdag ka sa... No. Hindi walang effort na idagdag yun sa Biblia. Hindi tayo nagpalimbag ng Biblia na ilagay ang word na Trinity. We're just saying that it is a theological term. So maliwanag po yun. And there is... sabihin mo, wala sa Bible, hindi dapat gamitin. Well, the very word Bible ay wala sa Bible. Sige nga, may verse ba sa Biblia na nandun ang salitang Bible? Nasa cover. Pero ginagamit natin. So again, hindi masamang gamitin ng ilang mga salita na patungkol sa katotohanan. Nevertheless, ang punto ito, meron tayong sapat na ebidensya sa Biblia. Hindi man word for word, pero meron sapat na ebidensya sa Biblia nagpapakita na ang banal na espiritu ay Diyos. Una,
He is expressly or derivatively called God. Hindi man tuwiran na we can derive mula doon sa mga salita na ang banal na spirito ay tinatawag na Diyos, or ang implication, ang tanging implication na po pwede siya ay Diyos. He cannot be other. Sa Acts chapter 5 verse 3, makikita natin na ang pagsisinungaling sa banal na spirito ay pagsisinungaling sa Diyos. Ang sabi, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Was it remained? Was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? By the way, listen po, mayroong mga komunista na ginagamit ang Acts chapter 4 at chapter 5 para patunayan na biblical ang communism. Wrong. Sapagkat ang sabi ni Peter, ang sabi niya, and keep back part of the price of the land, was it remained, was it not thine own? Kanino yung land? Kanino yung land? Doon sa mag-asawa. Hindi pag-aari ng state. Nakuha niyo ho? Hindi ito nagpo-promote ng communism. Acts chapter 4 and 5 ay hindi nagpo-promote ng communism. Nagpo-promote ng sacrificial love. Yan ang pinopromote ng Acts chapter 4 and 5. Again, that's another topic, pero pinunto ko lang ho. Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? Na kanino yung kapangyarihan over the property? Nasa state? Again, sa communism, ang kapangyarihan ay nasa government. No, it was in thine own power. Why hast thou conceived this thing, and in thine heart thou hast not lied unto men, but unto God? So, from in one isang pangungusap na sinasabi ni Pedro, nagsinungaling ka sa banal na spirito, equal yan sa nagsinungaling ka sa Diyos. At subukan mo magsinungaling sa kuryente kung siya enerhiya lamang. So hindi ho uubra. Number next, the church as the temple of the Holy Spirit and the church as the temple of God. Now, sino ba talaga, kuya, ang nakatahan sa iglesia? Sino ba talaga ang nakatahan sa Kristiyano? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, buksan lang natin sa Bible, buksan niyo sa inyong mga Biblia sa gusto kong ituloy yung basa diyan hanggang verse 17. 1 Corinthians chapter 3. Pupunto ko lang ho, sapagkat dati ako'y nagkakamali na ginagamit ko ito na proof text for the individual Christian as a temple of God. Now, yes, ang individual na Kristiyano ay templo ng banal na Espiritu, but no, hindi ito ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, know ye not that ye are the temple of God? Hindi niyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? And that the Spirit of God dwelleth in you, nakatahan sa inyo ang Espiritu ng Panginoon. Then verse number 17, anong sabi? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Alala ko, particularly ginamit ko ito, may nagtanong sa akin, ang sabi ko, bakit mali ang paninigarilyo? So, dahil ikaw ay templo ng banal na Espiritu, if you defile, at yun yung ginagawa mo sa paninigarilyo, sinisira mo ang templo ng Panginoon, at ikaw ay, again, may katotohanan yun. Nevertheless, hindi yun ang katotohanan yung turo ng 1 Corinthians 3, verse 16 and 17. Sa 1 Corinthians, tandaan niyo sa 1 Corinthians chapter 1 hanggang chapter 4, itong apat na chapter na ito, anong dinidil na problema ni Pablo? Divisions sa church. So corporate ang view dito ni Pablo pagdating sa church, hindi individual Christians. At ang nangyayari sa Corinto, meron nagpo-promote ng schism. I am of Paul, I am of Cephas, I am of Apollos, I am of. Meron silang mga pastor idols. At nade-divide ang church. At dun sa context na yun sinabi ni Pablo, if any man defile the temple of God, him shall God destroy.
Ayun. Hindi ho biro ang pagkukos ng gulo sa loob ng church. Hindi yun biro. Kung magkukos ng division, it must be because of the truth. Because truth divides. Believe, hindi ko na maalala kung sino nagsabi, but truth divides. It divides from false and from truth. Pero kung sisirain mo ang iglesia ng Panginoon dahil sa kulay ng kurtina, hindi ho yun ang galit ang Panginoon. Ayaw ng Diyos ng ganon. Him shall God destroy. So yun ang tinutukoy dito. Muli, ang punto ko lang na gusto kong makita natin dito sa context ng 1 Corinthians chapter 3, ang church that is God's people collectively ay tahanan ng banal na spirito. Baka nawawala sa atin yung sense na yon na as an individual Christian, nakatahan sa akin ng banal na spirito. That is true, 1 Corinthians chapter 6. Pero narito ang ganda na dinisenyo ng Panginoon ng mga Kristiyano as a collection sa lokal na iglesia, mga mananampalataya nagsasama-sama. We, as our corporate church, is a temple of the Holy Spirit. Now, with that in our minds, sa 2 Corinthians chapter 6, verse 16, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. So ang banal na spirito, tayo ang iglesia ay templo ng banal na spirito, at ang iglesia ay templo ng Diyos. Now, liwanagin ko ho, baka tayo ay meron pa rin kaisipan na baggage na dala-dala mula sa dating paniniwala. Ang templo dito ay hindi ang gusali. Okay? Yes, minsan naririnig ho natin yan sa mga mangangaral. Alala ko na sa Amerika, wini-welcome ng pastor yung mga kapatiran, ng mga bisita. Welcome to the house of God. Wala mas tama, welcome to the house of worship. Bahay, sambahan. But the house or the indwelling of God, the temple of God, is the believers, the people. Okay? Kaya yung sinasabi nga nung iba, ayokong pumasok dyan, baka masunog ako. As if wala si Lord sa labas. As if wala si Lord sa labas ng church. Hindi siya nakakulong dito. Ano ho? No. Again, ang punto ho ay ito, ang pinag-uusapan natin, ang church ay templo ng banal na spirito, ang church ay templo ng Diyos. So pag tinanong, templo ng Diyos, templo ng banal na spirito? Answer is yes. At again, ang only implication na maasasabi natin dito is that the Holy Spirit cannot be other than divine. Siya ay Diyos. He is identified with divine designations. God said is equivalent to the Holy Spirit said. So medyo mahaba-haba ho yung ating babasahin sa Psalm 95 verse 7. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if ye hear His voice, harden not your hearts as in the day of provocation, as in the day of temptation in the wilderness. For your fathers tempted me, proved me, and saw my work. 40 years long was I grieved, and with this generation, and said, it is a people that do err in their hearts, and they have not known my ways, unto whom I swear in my wrath, they should not enter into my rest. So diyan malinaw sa verse 7, He is our God, at nagsalita ang Diyos. Ang sabi niya, hear His voice, pakinggan ng kanyang tinig. Your fathers tempted me, I was grieved, I swear. So sino yung mga I na yon? God. Okay, malinaw ho ba? Walang iba kung hindi ang Diyos. Pagdating sa Numbers chapter 14 verse 20.
And the Lord, notice, binolden letters natin. Why? Capital L, capital O, capital R, capital D. Pag all capitalized sa English version, what is the Hebrew word behind? Yahweh. Tetragrammaton, YHWH sa English alphabet. So it is the personal name of God. Hindi yan pwedeng pagkamalian. It is the name na kung paano nagpakilala ang Diyos. I have pardoned according to thy word, but as truly as I, sino yung I? Yahweh. I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Because all those men which have seen sino yung my? Again, the Lord. Because all those that have seen my glory and my miracles which I did in Egypt and in the wilderness have tempted me now these 10 times and have not hearkened to my voice. Surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoke me see it. Sino yung I? Sino yung me? Sino yung my? Yahweh. The Lord. So siya yung doon sa Psalms, it is the Lord. Pagdating sa New Testament, sa Hebrews chapter 3 verse 7, wherefore, as the Holy Ghost saith, sino daw ba nagsasalita? Ang banal na Espiritu. Today, if you hear His voice, harden not your hearts, as in the day of provocation, in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and so my words 40 years, wherefore I was grieved, and that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath that they shall not enter into my rest. Dito, sino yung I, sino yung my? Sino yung nagsasalita? The Holy Ghost saith. Again, walang ibang pwedeng implikasyon. The Holy Ghost is God. Ang nagsalita ang Diyos, it is equivalent to magsalita ang banal na Espiritu. Sa Isaiah chapter 6 verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Who will go for us? Then said I, here I am, send me. And he said, go and tell these people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. And then said I, here I am, send me. And he said, sino yung he? So verse number 9. Sino yung salita? The Lord. Maliwanag ho? Okay? Malinaw yun. So verse number 8, I heard a voice, and he said, go. Sa Hebrews chapter 9, hindi ko pala nailagay dito yung kasunod. Ito ho ay kinote. Sandali lang, subukan nating hanapin. Sorry po. Isaiah chapter 6, verse 8. Supposed to be, meron tong kasunod na verse yan na makikita sa New Testament. Which is, hindi ko makita ngayon. Asensya na po, babalikan ho natin yan sa susunod na linggo. Divine perfections are attributed to Him. Divine perfections are attributed to Him. Dito natin tatapusin. Merong mga katangian ng Diyos na sa Diyos lamang na ina-attribute sa banal na Espiritu. Number 1, He is eternal. Hebrews chapter 9 verse 14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. So the Spirit, maliwanag, He is a person. And this person is eternal. As God is eternal. He is omnipresent. Sa lahat ng lugar, naroroon siya. Ang sabi ni Haring David, whether shall I go from thy spirit, or whether shall I flee from thy presence? These are, nakalimutan ko yung tawag dito. Uri ng pagtatanong na nag-i-imply ng kasagutan. Nakalimutan ko ang tawag.
Ha? Yun, rhetorical questions. Hindi dahil hindi niya alam, o hindi dahil meron siyang pinupunto. Para bang teacher, nagtanong sa mga estudyante, 1 plus 1 equals? Hindi dahil hindi alam ng teacher, kundi gusto niyang may isagot yung mga tao. Ito'y tanong, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? Saan ako tatakas na wala doon ang iyong presensya? Sagot? Walang lugar na wala doon ang Panginoon. Naaring wala si Mrs. pero nahandun si Lord. Naaring wala si Mami at Daddy pero nahandoon ang Panginoon. Naaring wala si Mr. pero nahandoon ang Panginoon. At sabi nga ho ng aming anak na si Timmy, I see you. Kita tayo lagi ng Panginoon. Walang lugar na wala doon ang Diyos. So again, the Holy Spirit of God, at nagbigay pa ng detalye dyan si Haring David, if I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell. Ano yung hell dyan? Ang Hebrew word na nasa likod ho niyaan, again, sa Lumang Tipan, naalala niyo ho, sa Lumang Tipan, pinag-aralan natin, isa sa mga madalas na ginagamit is either Gehenna or Sheol. At ang translation sa English ay hell. Madalas, ito ang interpretation is realm or lugar ng mga patay. At saan ang madalas na lugar ng mga patay? Dadalawin ng hindi makakadalaw sa November 1. Yung iba nagpupuntahan na ngayon. 6 feet under the ground. Kahit ikaw ay pumunta sa libingan, hindi ka makakatakas sa Panginoon. Hindi mo matatakasan si Lord. Hindi ito hell na eternal place of punishment dito sa verse na ito. Ayun lang pinupunto. Behold, thou art there. If I take my wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there thou hand lead me, and thy right hand shall hold me. Again, this is our first question. Whither shall I go from thy Spirit? He is everywhere. The Holy Spirit is. He is omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. It's like 1 Corinthians 2:10, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. The Spirit searcheth all things. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Ultimo, yung malalalim na bagay patungkol sa Panginoon. So He is omniscient. The Holy Spirit is sovereign. Siya ay soberano. Nasa kanyang kapangyarihan at otoridad. Nung sinabi ng anghel kay Maria, siya ay magbubuntis nang walang kinalaman si Jose, ang tanong ni Maria, paano mangyayari yun? Wala pa akong karanasan sa lalaki. Ang sagot ng anghel kay Maria ay ito. Verse number 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Verse 37, for with God nothing shall be impossible. Nothing is impossible with the Holy Spirit of God. Now, paborito kong pinupunto ito sapagkat sabi nga rin ng misis ko, isa ito sa mga verses na inaabuso ng marami. For with God, nothing shall be impossible. Hingin mo lahat ng gusto mo kay Lord. Hindi imposible yan kay Lord. Wrong application. Ang sinasabi dito, Maria, manganganak ka. Kahit walang interaction ng lalaki, manganganak ka. Imposible yon. Pero dahil kalooban ng Diyos, mangyayari. Yung pinsan mong si Elizabeth, nabaog, imposibleng manganak, pero dahil kalooban ng Diyos, mangyayari. For with God, nothing shall be impossible, at ang implikasyon nito, to the accomplishing of His will. Hindi ito verse for our will, na madalas ina-apply ng madami. Pagkalooban ng Diyos, kahit sa mata ng taong imposible, mangyayari. Yun ang mensahe ng Luke 1:37. Not our will, but His will. He is sovereign pagdating sa regeneration. Hindi tayo ang may control.
Minsan may mga pastor, mamaya, pagkatapos ng preaching, bibigyan kita ng pagkakataon para ma-born again. Oh, ikaw ang nagbibigay ng opportunity para ma-born again? Hawak mo to? As if, tinuring mong parang electric fan, kaya mong buksan sa oras na gusto mo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell where it cometh and where that it goeth. Ang punto ito, hindi mo kontrolado ang hangin. Kung saan niya gusto, iihip siya. At salamat sa Diyos, hindi natin kontrolado ang hangin. Hindi natin kontrolado ang banal na Espiritu. Narito ang Diyos ay soberano pagdating sa kapanganakang muli. 1 Corinthians 12 verse 11. But all this worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as He will. Hindi ito time para pag-usapan patungkol sa spiritual gifts, pero magandang ipunto na walang Kristiyano na walang spiritual gift. At ang spiritual gift ay ginagamit for the edification of the body of Christ. Kaya lahat tayo ay dapat involved sa katawan ni Kristo. Using our gifts. Saan tayo tinawag ng Panginoon, saan tayo nilagay ng Panginoon para sa katawan at kaluwalhatian ng Panginoon. The Holy Spirit is involved in creation. Genesis 1:2, and the earth was without form and void, and darkness was in the face of the earth, and the Spirit of God moved upon the face of waters. At yung madalas sinasabi ng mga theologians, the Spirit of God is equivalent to the power of God, and the Spirit of God moves in the face of the waters, and the power of God is moving. Andoon ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Job 33 verse 4, the Spirit of God hath made me. So, sino may gawa sa atin? Makikita ho natin dito, sabi ni Job, the Spirit of God had made me. Hindi lang si Eva at Adan ang ginawa ng Diyos, and then the rest is bunga ng natural procreation. No. Kaya nga yung word mismo, procreation, kasamang sa paglalang o ginagamit ng Diyos sa paglalang. At maliwanag, ang banal na spirito ay involved pagdating sa creation. In providence, sa providensya, sa pang-araw-araw na pangyayari. Acts 16:6. Now when they had gone through Phrygia and the regions of Galatia and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Nasabi ko ito kagabi sa The Gathering. There is providential hindrance. Narito si Pablo, meron siyang napaka-biblical na mithiin to preach the word in Asia. At yung Asia diyan ay hindi Asia sa Pilipinas? No. Ang Asia diyan ay Turkey, yung gawing lugar na yon. Gusto niyang pumunta ron at mangaral, but the Holy Ghost forbidden them. Hindi alam kung paano nasabi ni Luke na pinagbawalan sila. Hindi sinabi ni Luke yung mga detalye kung paano nila naman sila pinagbawalan. Is it an audible voice? Is it a leading? Hindi alam. Pero handon sa providensya ng Panginoon, pinagbawalan sila. Hindi lang yun. Verse 7, after they were come to Mysia and essayed to go to Bithynia, gusto nilang bumunta sa Bithynia, but the Spirit suffered them not. Hindi rin sila pinayagan na pumunta sa Bithynia. So there are times na maaaring pag binalikan natin yung buhay natin, meron kang gustong-gusto, mukha namang okay na okay, mukha namang wala namang nilalabag actually para kang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, pero sinara ng Diyos. Sa providensya ng Panginoon. At maaari mong tingnan na ang banal na spirito ay kumikilos at siya'y aktibo saging sa providensya sa ating buhay. I believe this is siguro dito na tayo matatapos for the sake of time in inspiration, that is in biblical inspiration, sa pag-inspire sa salita ng Panginoon. 2 Peter chapter 1 verse 21, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sino nagsalita? Holy men. Pero they spake as they were moved by the Holy Ghost. So yes, there is
sa doctrine of Scripture, pinag-aralan natin, the humanness of Scripture, salita talaga ni Pablo. May emosyon ni Pablo. May mga circumstansya ni Pablo. Pero he spake as he was moved by the Holy Ghost. So it is the Word of God. So nahandoon ng sinatawag ng iba na dual authorship, but the primary author is none other than God Himself through the Holy Spirit. Wala tayong oras para tingnan pa ho yung iba, konti na lang naman ho yun. O bilisan na natin, sa regeneration, nadaanan natin kanina sa kapanakamuli, ang may hawak at ang soberano ay walang iba kung hindi ang banal na Espiritu, John 3 verse 6. That which is born of the flesh is flesh, but that which is born of the Spirit is Spirit. So regeneration ay gawain ng banal na Espiritu, and sanctification sa buhay ng mga mananampalataya, Galatians 5 verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. At lahat ng ito ay ano daw? Fruit ng banal na Espiritu. So these are divine works na gumagawa. Ang sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, for it is He that is God who worketh in you both to will and to do of His good pleasure. God is at work sa mga mananampalataya, at makikita natin, it is the Holy Spirit na gumagawa sa buhay natin. So, ano ho ang makikita natin in suma total? Yes, the Holy Spirit is a person. And yes, may mga pagkakataon na interchangeably, the Holy Spirit and then God. And then merong mga katangian ng Diyos na ina-ascribe sa banal na Espiritu. At merong kagaya nito, may mga gawain ng Diyos na gawain ng banal na Espiritu. And again, the implication na makikita ko natin dito, o conclusion ay nahandoon, that the Holy Spirit cannot be other than deity. Hindi yung obra. Maraming hindi magme-make sense, magiging malaking problema. Tinatawag siyang Diyos. Sinabi ng Diyos, sinabi ng banal na Espiritu, ginawa ng Diyos, ginawa ng banal na Espiritu. Katangian ng Diyos, katangian ng banal na Espiritu. Tapos hindi siya Diyos. Hindi huobra. That's why we can safely, through proper study and pagtingin sa salita ng Panginoon, we can safely say, yes, maaaring walang word for word na the Holy Spirit is God. Pero sang-ayon sa katotohanan na mayroon tayong salita ng Diyos, He is indeed God. So, babalikan ho natin ito next Sunday. Sa natitira ho nating 3 or 5 minutes, baka meron hong may tanong. Tignan ko lang ho. Minsan may nagte-text sa akin. Dahil lang, subukan ko naman. Meron ho bang tanong sa live, sa comment? Dahil lang po meron ho kasing sinabi sa Matthew chapter 5, nang sabi ni Jesus, by their fruit, ye will know them. Siguro, hindi ko alam kung inaano ho ito doon sa fruit of the Spirit. And yes, malinaw yun sa salita ng Panginoon. Isa sa inoobserbahan natin, hindi natin pwedeng obserbahan ng puso. Hindi natin kita. Kahit ang motibo, hindi natin kita. Pero ang Diyos nakikita ito. So, ang pwede lang natin tingnan sa tao ay yung bunga nila, yung ginagawa nila. Pero again, alam ng Panginoon ang totoong Kristiyano. Now, again, magkulang man tayo parang wala akong makita. Alam ng Panginoon. Pero again, ang malinaw sa Biblia, ang totoong Kristiyano ay, sa totoong buhay ng totoong Kristiyano, gumagawa ang banal na Espiritu. Magkakaroon ng bunga. Ay sasabihin, paano yung namatay sa krus? Well, magpapako ako muna. That is an exemption to the rule, not the rule. Kaya nga exemption. In the normal working ng Panginoon, pag ang isang tao ay naligtas, gumagawa siya. Merong bunga, merong mangyayari. As we have studied sa book of John, kaya nga sabi ni John, kung talagang nakikilala mo ang Panginoon,
tutuparin mo ang kanyang mga kautusan. Nakikita yun. Nakikita yun sa buhay ng Kristiyano. Darren. Okay, hindi ko na uulitin, mahaba. Sa madaling salita ito, yung binigay natin, binasa natin sa Book of Acts, ang sabi ni Luke, it was Luke na nagsasabi, ito yung plano namin, gusto namin pumunta ng Bithynia, gusto namin pumunta ng Asia para ipangaral ang salita ng Diyos. And again, that is in obedience doon sa Great Commission, but the Holy Spirit forbade us. Now, iba ito, liwanagin ko lang ho, iba ito sa mga pagkakataon na ang Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na pinipigilan tayong magkasala. Nangyayari ho ba yun? Yes, we have a case sa Lumang Tipan na kung saan nagsinungaling si Abraham at si Sarah, nagpakilala silang magkapatid, natipuhan nung hari si Sarah, pinakuha si Sarah. Ano nangyari? Nabaog lahat ng mga kalalakihan doon sa kaharian at nangusap ang Panginoon doon sa, nakalimutan ko na ang pangalan ng hari. Nangusap ang Panginoon sa hari. Ang sabi ng Lord, sabi nila magkapatid lang daw sila hindi ko alam. At ang sabi ng Panginoon, kaya nga alam kong ginawa mo ito sa kainosentihan ng iyong puso, kaya pinigilan kita. Hindi ko hinayaan na hawakan mo siya. At isa ito sa mga madalas natin sigurong hindi napapansin na kilos ng Panginoon sa atin na kung saan pinipigilan niya tayong magkasala. Okay? Hindi aware yung hari na yon, yung restraining grace ng Panginoon. Now, sa case, kaya kung sinabi yun, sa case nila Pablo, hindi sila pinigilan na gawin ng isang maling bagay. Utos ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat. Yes? Pero at that point of time, particular, as I can see doon sa pagsasabi na, sa setting na yon, at that point of time, sa plano ng Panginoon, hindi doon kung hindi sa ibang direksyon. Now, ang tanong ay, paano natin masasabi? Naghihintay ba tayo ng salita? Daryl, hindi yan ang dapat pakasalan mo. Pasensya na. Yun ba yun? Well, no. Yung bang kutob? Talagang iba yung kutob ko, Brother Paul. Nung simula pa man, iba na yung kutob ko mag-ingat ho tayo doon na equivalent natin ang Banal na Espiritu sa kutob. Hindi rin ganon. Hindi limitado ang Panginoon na maraming, Brother Paul, nanaginip ako. Talagang, at pag nagbasa-basa ho tayo, marami daw sa ngayon, may mga Muslim na nagiging Kristiyano dahil may napanaginipan sila. Again, hindi yun yung primary. Sa atin bilang mga Kristiyano, paano tayo gagawa ng desisyon? Ang utos sa atin ng Panginoon, maging wise tayo. At saan manggagaling ang wisdom natin? Sa salita ng Panginoon. At anong liwanag natin? Ang salita ng Diyos. Now, ito. Sang-ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, sang-ayon sa kaalaman na binigay sa iyo ng Panginoon, gumagawa ka ngayon ng plano. Ito ang plano at sa nakikita ko, wala akong nilalabag sa kalooban ng Diyos. Ito ay pinagpe-pray at pinaplano na nagbibigay luwalhati sa Panginoon at nagnanasang luwalhatiin ng Diyos at nagnanasang sundin ng Panginoon. Pero sinara.
Nandun yung effort mo na sundin ng Panginoon. Pero, again, hindi ho kasi nagbigay ng detalye ang si Luke kung paano nila nalaman na hindi sila pinayagan. Hindi niya binigay ang detalye. So sa atin hong pamumuhay bilang Kristiyano, as we try our best to do God's will, to obey God's command, at may mga pagkakataon na sinasara ng Panginoon, dahil masasabi natin na hindi pinayagan ng Panginoon, hindi pinahintulutan ng Panginoon. May maaaring isang business, maaaring isang desisyon ng isang young people, kung anong kurso, sa eskwelahan, wala ka naman nakikitang masama at ang desire mo ay luwalhatiin si Lord, pero sinarado niya. Maaaring sa ngayon hindi mo nakikita na kilos ng Panginoon, pero later on, maaaring, again, I'm a little bit reading between the line. Dahil ang Book of Acts ay hindi naman daily journal ni Luke. Maaring that right there, that point of time, hindi niya na realize na, well, hindi ubra, doon tayo pumunta. Pero later on, in his writing, the Book of Acts, na-realize the Holy Spirit forbade us. Ako mismo, may mga bagay akong desire, gusto noon. At sa nakikita ko naman noon, okay naman. Hindi naman mali sa harapan ng Panginoon. Pero hindi pinahintulutan ng Diyos. Ngayon, pag tinitingnan ko, pag magsusulat ako ngayon, hindi pinahintulutan ng Diyos. Again, that's daily providence. Ay, hindi ko alam kung sa dami nung sinabi ko kung may tinamaan. Pero I hope nakatulong ho sa atin at nakakadagdag linaw. Meron pa ho ba? Well, for the sake of time, tapusin natin ho dito at tayo ho ay magwakas sa isang panalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na patuloy naming gabay. And Lord, ilis mo sa amin ang kayabangan at napapatuloy mo kaming bigyan ng liwanag sa mga katotohanan ito. At salamat sa katotohanan na nakatahan sa amin ng banal na Espiritu. At Lord, nawa ay patuloy namin na ma-remind ang aming mga sarili sa katotohanan na ito na wala kaming lugar na pwedeng pagtaguan na hiwalay sa iyo, na hindi mo kami nakikita. At ultimo ngayong sadaling ito, alam mo ang laman ng aming mga puso't kaisipan. Nawa tunay ka nga naming masamba at mapapurihan sang ayon sa iyong kalooban. Ingatan mo kami sa pagpapatuloy pa ng aming gawain at lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magkaroon ho tayo ng 10-minute break and then magre-resume ho ang ating gawain. We are dismissed. Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit.